naging tugon dun sa aming mga panawagan na isinumiti namin 1 taon na ang makalipas. Sa kabila nito, patuloy pa ang paglabag sa aming mga kolektibong karapatan bilang katutubo at gayon din sa aming mga individual at pampolitikang mga karapatan. Pagkat ang kabundukan ay madami ng mga militar, hindi tayo makakakaingin dahil bawal ang magkaingin. Ano po ba ang ikabubuhay ng mga katutubo kung hindi magkakaingin? Karamihan ng bahan doon sa bundok, hindi nakasmila ang mga kabataan. May NGO na awa, pinatayuan ng eskwelahan, daycare center. Pero anong nangyari? Lumalayas yung mga maestra dahil sinaspekan sila ng mga MPA. Sa loob ng 1 taon ni Pinoy, 6 na katutubong mamamayan ang pinaslang. Patuloy ang militarisasyon doon, lalo na sa Mindanao, at gayon din sa Cordillera, kung nasaan nandun din yung pinakamalaking mining interest ng mga pribadong korporasyon at dayuhang korporasyon. Tuloy ang pang-aagaw ng pagmimina sa mga lupang ninuno ng mga mamamayan ng Cordillera. Nariyan ang iba't ibang aplikasyon ng dambuhalang at mga higantang korporasyon ng mga dayuhang pagmimina. At sa gayon, dahil sa pagtutuloy ng pagmimina, wala tayong ibang inaasahan kundi ang paglabag sa mga karapatan sa lupa, karapatan nating mabuhay, karapatan sa pinaggagalingan ng ating ikinabubuhay mula sa... Kung ang mga kapatid po naming mga katutubo ay biktima ng militarisasyon at sa pilitang paglikas, kaming mga Moro ay biktima rin po ng parehong pandarahas ng mga militar at ng gobyernong ito dahil sa patuloy na militarisasyon at mga all-out war na idineklara sa aming mga komunidad. Nandito para magpahayag ang mga katutubong mamamayan muli sa Menjola at singilin si Pinoy dun sa kawalan aksyon at kontra-aksyon pang ginawa niya laban sa mga katutubong mamamayan.